A very positive and wonderful Saturday morning mga kamarino at syempre sa iyo, my forever young and forever beautiful. Yun ang mas gusto ko. Ikaw yung forever young, ako yung forever beautiful. Ayan, tingnan mo nga naman. Alam mo, dapat kasi, Admiral, every morning, lagi tayo nagbibigay ng mga positivity. Bakit? Para positive yung whole day mo. Yes. At saka sabi nga nila, alam mo daw yung tubig, pag kunwari sinabi mo, I love you, ang ganda raw sa microscopic. Dahil positive yung sinasabi mo. Totoo yan. O, pagka sinabi mo, I hate you, ang pangit daw lumalabas. Aba, may study yan, pero sa susunod na lang kasi study pa. Kaya nasa libro yan, binasa ko, nakakalimutan ko lang kung saan. Pero sabi nga nila, pag wala kang magandang sasabihin sa isang tao, huwag ka na lang magsalita. Huwag ka na lang magsalita. Oo, kasi nakakasira ng kanyang mood. Kaya positive lang tayo ngayon. Di ba, Admiral? Tama ka dyan, partner. Siguradong katulad mo rin ang ating mga kamarino na laging naghahanap ng motivation araw-araw sa kanilang trabaho. Tama yung paggising, positive ka agad. Tama. Kasi nga, yung proper motivation can lead to positive things. So, ang isipin lang nila, nako, bukas, yayaman ako dahil sa marami akong pera. Di ba ang ganda nun? Payday. Payday. Na hindi gagastusin ni misis. Hindi, pero ang totoo niyan, mga kamarino, ang maganda para sa ating mga kamarino ay alalahanin nila kung bakit nga ba sila naging marino in the first place. Correct. Diba? Sino nga ba nag-motivate sa ating mga kamarino na maging marino? Sino? Pamilya. Yun. At dahil yan ang kanilang motivation, yan din ang magiging motivation nila sa mga susunod na pagkakataon. Diba, partner? Tama ka. Ready na ba kayo? Dahil ready na tayo dito, Admiral. Ready na. Ano pang hinihintay ninyo, mga kamarino? Tutok po sa the first and the longest running television program para sa lahat ng Pilipinong magdalaga. Kaya all aboard dito sa Yan ang Marino. Magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Ang BDO Remit na mapagkakatiwala ang serbisyo ng remittance ng BDO Unibank ay nagpartner sa SM upang ilunsad ang Kabayan Day. Isang eksklusibong treat na magaganap tuwing unang Martes ng buwan. Mabuhay ang ating mga modernong bayani o overseas Filipino workers. Ang BDO Kabayan Day ay nagbibigay sa kanila ng eksklusibong discount sa SM. Ang Kabayan Day ay hindi lang tungkol sa discounts. Ito ay paraan ng pasasalamat sa ating masisipag na overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Mag-enjoy ng hanggang 10% off sa mga SM affiliates sa buong bansa tulad ng SM Store, SM Appliance, SM Cinema, SM Skating, SM Bowling, SM Game Park, Sports Central, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Surplus, Watsons at Ace Hardware. Ipinapakita na inisyatiba ito ng dedikasyon ng BDO Remit at SM na pahalagahan ang mga Pilipino na kumakayod abroad. Layunin nito na magbigay ng isang espesyal na araw upang ipakita ang pasasalamat sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFWs. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page.
Nakakatuwang isipin na ang mundo ng maritima ay unti-unting sumasabay sa pagbabago ng mundo. Tulad na lamang ng pagtanggap sa iba't ibang kasarian na ninanais na pumasok sa mundo ng maritima, kung saan ito ay kilala bilang male-dominated profession. Kung ating aalalahanin, taong 2018 sa naganap na huling ITF Congress, nagpasa ang Global Union Family ng isang resolution na dinala ng Dutch Union FNV, kung saan ito ay nananawagan ng matindi at matibay na kooperasyon mula sa iba pang Global Union upang isulong ang karapatan ng LGBT community. Kung kaya naman, isang miyembro ng LGBT community ang ating nakapanayam para ilathala ang kanyang karanasan bilang isang mandaragat. Si Clarice May Soriano ay isang ordinary seaman sa barko. Pinasok raw niya ang mundo ng maritima dahil highly competitive ang sahod at gustong-gusto raw niyang mag-travel abroad. Maganda po yung opportunity ng pagbabarko kasi po, ito po yung malaki yung sahod, nakaka-travel ka po around the world for free po. Ayon kay Clarice, akala raw niya ay madali ang pagiging isang seafarer, ngunit sinampal siya ng realidad na ito ay isang malaking responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat para maging isang strong and independent na individual. Nung una po, mahirap po talaga kasi po mag-a-adjust ka po sa lahat. Pero pag nagamay mo na po siya, parang, ganito lang pala. Okay lang, bali hindi ka na po nahihirapan, nakakapag-adjust ka na sa lahat. Isang naging malaking pagsubok raw para kay Clarice na mag-switch mula sa pagiging deck cadet sa isang RoRo passenger to being an ordinary seaman sa international tanker ship. Pinakamahirap po na ma-experience mo is yung puyat, pagod. Para kay Clarice, worth it naman raw ang lahat ng puyat at pagod na kanyang naranasan. Dahil isa sa biggest achievement raw niya mula sa pagiging isang musmos na nanghihingi ng allowance sa kanyang nanay, ngayon siya na raw ang kusa nakapagbibigay ng allowance rito. Kung kaya, sa kanyang bawat pagbaba para magbakasyon, agad raw niyang tinatapos ang mga report na kailangan isumite sa opisina para dali-daling makauwi sa kanyang pamilya. I spend time with my family by going to beach, by eating somewhere. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang mga marino ay sumasailalim sa matinding stress. Ang iba ay nakakaranas pa ng matinding kalungkutan o depresyon. Kung kaya, marami sa ating mga kamarino ang umaalis at sumusuko sa pagiging mandaragat. Habang ang iba naman ay sapilitan ang paglisan sa pagiging marino dahil sa problema sa kanilang mga pangangatawan. Ani ni Clarice, doing my job and cutting off personal connections, if not work-related, is my way of handling stress in my workplace. Not interacting with colleagues who usher stress and being a king with an unbothered attitude is one way to protect my peace. Aming tinanong kung siya ba ay nakaranas ng discrimination dahil sa kanyang gender preference. Sagot nito, marami raw sa kanyang mga kasamahan ang hindi naniniwala sa kanyang kakayahan at sinasabi na hindi raw siya suitable sa kanyang posisyon bilang ordinary seaman. Pero para sa kanya, nananatili siyang unbothered at patuloy na pinapatunayan na hindi hadlang ang pagiging miyembro ng LGBT para magawa ng tama at maayos ang kanyang trabaho. Amin rin tinanong kung ano ang kanyang mensahe para sa mga LGBT members na nais pasukin ang mundo ng maritima. At ito ang kanyang naging mensahe, and I quote, "Don't mind the ones who try to pull you down. Instead, use them as an inspiration to become successful in life. Stay as you are. Other people's opinion don't matter as long as you're not stepping on anyone. Prove to them and to yourself that you can do anything no matter how hard situations can become." Unquote. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, kahit po LGBT kayo, bakla man, o tomboy, or bi. Hindi po kayo madidiscriminate sa barko po kasi lahat po tayo nakaprotekta po ng ating mga agencies po. And then, huwag po kayong magpadala kung ano man po yung sinasabi nila, basta trabaho lang, wala pong personalan. Magandang balita para sa mga pamilyang Pilipino na may mga kamag-anak abroad. Ang BDO Remit na mapagkakatiwala ang serbisyo ng remittance ng BDO Unibank ay nagpartner sa SM upang ilunsad ang Kabayan Day.
isang eksklusibong treat na magaganap tuwing unang Martes ng buwan. Mabuhay ang ating mga modernong bayani o overseas Filipino workers. Ang BDO Kabayan Day ay nagbibigay sa kanila ng eksklusibong discount sa SM. Ang Kabayan Day ay hindi lang tungkol sa discounts. Ito ay paraan ng pasasalamat sa ating masisipag na overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Mag-enjoy ng hanggang 10% off sa mga SM affiliates sa buong bansa tulad ng SM Store, SM Appliance, SM Cinema, SM Skating, SM Bowling, SM Game Park, Sports Central, Toy Kingdom, Baby Company, Miniso, Surplus, Watsons at Ace Hardware. Ipinapakita na inisyatiba ito ng dedikasyon ng BDO Remit at SM na pahalagahan ang mga Pilipino na kumakayod abroad. Layunin nito na magbigay ng isang espesyal na araw upang ipakita ang pasasalamat sa mga sakripisyo at kontribusyon ng mga OFWs. Handa ka na bang ipagdiwang ang Kabayan Day? Bisitahin ang pinakamalapit na SM tuwing unang Martes ng buwan at huwag kalimutan dalhin ang iyong BDO Kabayan Savings ATM card, passbook, or isang validated remittance payment slip upang magamit ang mga discount. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.bdo.com.ph or i-like at i-follow ang BDO Kabayan Facebook page. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit dahil AMUSUP cares. Para sa ating Kamarinos, knows nyo ba ang ibig sabihin ng offshore? Aba, hindi ko knows. Kaya nga ako magtatanong anong ibig sabihin ng offshore, Admiral? Yung offshore, yun ang lahat ng mga oil rigs at saka mga supply ships na nagtatrabaho sa gitna ng dagat. Yun ay kailangan servisan. So may mga service ships. Yun, pag kasama ka ron, counted ka na as offshore. Kasi, siyempre, magmula sa pier, dadalhin mo yung supplies, yung mga gamit, yung mga pangangailangan. Malaki yung alon doon. Kaya, offshore na rin sila. Kaya, medyo mas malaki yung sweldo ng offshore. Bakit? Kasi mas may risk? May risk. Malaki kasi risk. Oil Malaki ang risk. Yun so, danger. matagal ba ang training ng mga kamarinong nagtatrabaho sa offshore? Hindi naman, kasi karamihan dyan, mga fitters, mga welders, yung iba nasa navigation, kasi nga, iba yung pinag-aaralan ng navigation. Yung navigation nila ay dynamic positioning. Kasi yung butas ng oil well, nandun Kailangan yung oil rig mo palagi nakapwesto. Pag ginalaw mo, mababali yung, gagalaw yung... Delikado. So, ibig sabihin, special skills ang mga pinapadala natin sa mga offshores. Ay, ganun pala yun. So, Admiral, sino makakasama natin ngayon? Ang makakasama natin ngayon ay hindi lalaki. Uy, babae na naman. Nasa offshore. Okay. Okay, nasa offshore. Isipin mo, nasa oil rig, ha? Nasa oil rig sila. Anyway, pero office manager. Hindi, ngayon. Pero nag-offshore yan nun. Wow. Walang iba kundi si Ms. Daryl Sevillano Enriquez. Siya ay offshore office manager. Mga kamarino, marami ng story ng mga kababaihan ang napapanood nyo dito sa ating programa. At ngayong umaga ay isa na namang tagumpay ng isang babae ang ating pagsasaluhan. Umpisahan natin ang kwento sa kanyang kabataan.
Well, I grew up in Cebu, under Toledo City, Lutopan, Toledo City, the name of the place. I grew up in a family of 4. I have one brother, an elder brother. I'm the second child, and I have 2 sisters. My father is an engineer in a power plant, and my mom is a full housewife. Pagiging isang mamamahayag at abogado ang nais niyang tahaking noon. Ngunit, bakit nga ba niya napili ang kursong pagmamarino? I did not come from a very rich family. Lalo alam natin sa Philippines, it's not so easy to get education because you have to pay for your education, and education is not very cheap. It's very expensive. It can get very expensive. Most especially naman kung maglo-lawyer ka, it's like 10 years of schooling, di ba? So, one time, I was still in 4th year high school. My mom said, kailangan mo muna mag-stop ng pag-aaral kasi I have a brother, di ba? An elder brother who was still in college that time. Sabi ko, no, I can't stop. Parang hindi ko matanggap na mag-giveaway pa ko. Okay na mag-giveaway para sa kuya ko, but if I can do something so I can proceed sa pag-aaral ko, I'll do it. So I applied for scholarships. And since I wanted to pursue journalism or yung AB and Communication Arts, yung nag-apply ako sa University of the Philippines, sa UP. I failed that. I failed the UPCAT. The other one that I failed is the DOST scholarship. So, yan yung mga gusto ko sanang mga scholarships to sustain my education. So, I was left with 2 scholarships to choose from. The first one is yung sa NSA nga, na cadet project, and the other one is yung sa Cebu Normal University. So, among the 2, sabi ko magbabarko ba ako? Siyempre, ayoko magbarko. Babae ako, tapos magbabarko ka. Until one day, yung youngest na kapatid nung papa ko, yung auntie ko, she called the school, yung University of Cebu, and asked what's the result of the examination. If nakapasa daw ba si Daryl Sevillano. Sabi, yes ma'am, nakapasa po siya. So just tell her to report to the University of Cebu. Hindi talaga to yung course na gusto ko. But this is what I was presented by destiny, so I just have to take it. Otherwise, I have to stop. Ibinahagi din niya ang kanyang naging trabaho sa barko. Nag-ano ako, yung ginagawa ng mga Boston like painting, chipping, pagbabaldeho, too many deck works, tank cleaning. And during the afternoon, I get to do the officer work. I get to study for becoming an officer, to become an officer in the future. So I study navigation, anything related to deck officer duty, safety, things like that. It's different naman when you become an officer because you have bigger responsibility. It's also different in offshore because sa dami ng tao sa vessel namin, that also entails a lot of administrative jobs or administrative work. Sa database on board, you have to update them based on the crew that are on board, and we're talking about 100 plus na crew sa vessel natin. And also navigation, that's the second part, and being a DP operator, a dynamic positioning officer. So yes, I'm a navigator and at the same time a dynamic positioning officer on board the vessel as a second officer. Ano naman kaya ang masasabi niya dahil siya ang napiling mamamahala sa isa sa mga malalaking oil and gas crewing company dito sa ating bansa? First, I want to say that I did not expect na I'll be given the highest position in our office. First, I worked with Solstad Offshore as their first Filipina officer. Parang experiment, nag-experiment sila. They wanted, since they already have Filipina na stewardesses, and they see that it's okay to have a Filipina, then why not try having an officer or engineers who are also female Filipinos? I trained with them. And after me, nung nakita nila that, okay, it's okay to have a Filipino on board and they're doing really good with the job, they also started accepting other Filipina officers for the company. Ang kanyang galing at determinasyon ang nagbukas ng pinto para sa iba pang mga kababaihan sa kanilang kumpanya. At ito ay masusundan pa ng mas maraming mga Filipina seafarers. Nagbigay din siya ng mensahe sa iba pang mga kababaihan na nasa mundo ng maritima. To all the women seafarers out there, my message would be to continue being yourself. That's number one. Remember that you don't have to compete with anyone. Being a lady is already a big thing. And you don't have to be ashamed or shy
or feel bad about being a woman, because being a woman is amazing. I know that being a woman, you can do a lot of great things. There will be a lot of challenges that will go along your way, but as long as you handle it with grace, prayers as well, you'll be able to make it and be a better person than you were yesterday. According to Maya Angelou, and I quote, "Each time a woman stands up for herself, she stands up for all women," unquote. Ang tagumpay ng isa